Paalala po sa mga magbabakasyon, siguraduhing nakalock ang pinto ng inyong mga bahay bago umalis. Sa Quezon City, nilooban ang isang bahay habang nakabakasyon ang may-ari. Mahigit 200,000 pisong halaga ng mga relo at alahas ang natangay. Balitang hatid ni James Agustin. Ayan na, Tila. Bumaba siya ng bukas ilaw. Kuhang video na ito ng isang concerned citizen sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City madaling araw ng Biyernes Santo. Girl, bumaba na siya. Bumaba na siya. Ayan na. Ayan na. Tila. Ayan siya, ayan siya, ayan siya. Ang isang lalaki makikita na lumabas mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakatakip ang kanyang mukha ng itim na tela habang naglalakad paalis sa lugar. Ayon sa pulisya, agad na nai-report sa 911 ang insidente ng akyat bahay. Ilang oras lang, hinanap ng mga patrollers natin, may nakita rin nakita nila yung taong nasa video. Nung nilapitan nila, sunubukan pa tumakas ng suspect. Pero inabutan naman ng mga pulis natin at agad na inaresto. Arestado ang 33 anyos sa suspect na napag-alamang residente ng Cainta, Rizal at dumayo lang sa Quezon City. Base sa imbestigasyon, nasa bakasyon ng may-ari ng bahay na mangyari ang krimen. So naiwan po yung bahay na wala pong tao. At yun nga po, sinamantala na po na itong mga akit-bahay na to. Umakyat po siya sa second floor ng bahay tapos pinwersang buksan po yung aluminum na sliding door po ng bahay. Nabawi mula sa sospek ang ninakaw na 2 relo at ilang alahas na nagkakalaga ng 61,500 pesos. Pero hindi na nakuha ang iba pang alahas na nagkakalaga naman na mahigit sa 236,000 pesos. Na-recover na po ng mga polis. May mga hindi pa rin na-recover. Nasaan yun? Wala po akong masasabi dyan. Ba't mo nagawa yun? Pangangailangan. Sa record ng pulisya, taong 2006 nang maaresto ang sospek dahil din sa pagnanakaw. Minor de edad pa siya noon. Ngayon maharap siya sa reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Dismayado ang ilang naghihintay sa pila ng mga gusto makabili ng 20 pesos kada kilong bigas sa isang sangay ng Department of Agriculture sa Quezon City. Alas 2 pa lang daw kasi ng madaling araw, pumila na sila pero priority pala ang mga may online appointment. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, tumaas nga ang emosyon dito sa tapat ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture dito sa Quezon City. Dahil nga, Rafi, yung iba sa ating mga kapuso ay alas 2 pa lamang ng madaling araw ay nakapila na para nga sa murang bigas at sumama ang loob ng iba dahil nga pumila sila ng madaling araw, yun pala ay simula na ng online appointment para maka-avail ng 20 pesos na bigas. Mahalaga sa kanila ang pagbili ng murang bigas lalo't sa palengke, naglalaro na raw sa 55 to 65 pesos ang kada kilo ng bigas na kaya nilang bilhin. Ayon naman kay Dan Consignado na taga-FTI, nasa 500 ang nakapag-online appointment pero dahil nga sa biglang dagsa ng tao, pinayagan ang nasa 500 walk-in para makabili ng bigas. Ayon kay Lola Mila Baile, 72 years old, hindi nila alam na may appointment na kaya tiniis nilang gutom, puyat at pagod sa pagpila nila. Sila nga daw ay 1 a.m. pa lang narito na. Napakahalaga raw ng murang bigas. Si Nelia Gala naman, anak na si Ronaldine, ang gumawa ng appointment kaya nakabili ng bigas na 20 pesos. Ayon kay Ronaldine, nag-click lamang siya sa link ng kadiwa ng Pangulo. Nabatid na kabilang sa maaaring mag-avail ng murang bigas ang mga 4-piece beneficiaries, mga senior citizens, PWD, solo parents, kasama na rin ang magsasaka, mangingisda, pati na ang PUV drivers. Narito ang pahayag ng ilan sa ating nakapanayam. Anong oras na kami? Mauna na lahat? Kami nila? Ayusin niyo kami lahat! Dito sa lahat! Ngayon lang po namin nalaman na ganyang may appointment na. Ngayon, kanina, nung kami nakapila, hindi namin malaman kung kami uuwi na. Kasi ang ano nila, may appointment na pala. Sayang naman yung naging pila namin, 1 o'clock, nandito na kami. Nalaman ko po doon sa kaibigan ko talaga kasi nag-usap-usap kaming pipila naman. Ngayon sabi, hoy, hindi na tayo pwede, kailangan makaregister na, nag-ano na yung sa kadiwa. Rafi, sa ngayon nakita natin nakapasok na yung
bandang dulo ng pila nung mga walang appointment papasok doon sa bilihan ng 20 pesos na bigas. Ito namang mga nakikita mo dito sa aking likuran, sila yung labas na doon sa 500 na walk-ins na pinayagang makapasok. Nagpapalista sila ng pangalan. Ang sinasabi daw sa kanila ay bukas pa sila maaaring makabili ng 20 pesos na bigas. At yun namang mga taga-DA na nakausap natin, ang sinasabi nila talagang kailangan na nga na magkaroon ng online appointment. Ang sinasabi nila kailangang i-check doon sa kadiwa ng Pangulo yung link at sundan lamang yung mga kailangang ipasok na mga detalye para nga mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-avail ng 20 pesos na bigas. Rafi. Iyan, nabatid na ba kung saan nagsimula yung problema? Inanunsyo ba ito at may sapat bang panahon para mabasa ng mga bibili rito yung anunsyo? Yes, Rafi, ang sinasabi naman sa atin ng mga taga-DA, ng mga taga-FTI, may announcement naman daw sa mga social media page. Pero ang naging problema, Rafi, tulad nga nung isang lola na talagang naghihimuto kanina, wala siyang gadget, hindi siya sanay gumamit ng telepono. So yun nga Rafi, paano daw nila makikita yung mga ganong anunsyo, So dahil nga dyan sa mga ganyang sitwasyon ay napagbigyan yung mga nag-walk-in kanina. Pero sa ngayon ang pakiusap ng DA, kung hindi kaya ng mga senior citizen at nung iba pa nating mga kababayan, kung wala silang gadget, maaari naman daw ipakiusap ito dun sa mga kanila nakababatang anak o apo para sila ay makapagpa-appointment dahil simula na nga daw kasi ng appointment system dito sa Benting Bigas dahil ang nais talaga ng DA ay hindi na sila pumipila ng mula madaling araw hanggang umaga o hanggang tanghali. Kapag daw naging epektibo na at talagang susunod na lahat dito sa appointment system ay yung oras na dapat papasok ka sa loob dun ka lamang dapat dumating dito sa sangay ng DA, Rafi. Gano'n na ba katagal daw itong online system nila para sa 20 pesos na bigas sa iyan? Rafi, nung nakausap natin yung taga-DA Amas, sinabi nila sa atin na ngayon daw yung simula nitong online appointment. Kaya nga yung mga nakausap natin talaga nagulat sila dahil ang ginagawa lang nila dito kapag meron silang alam na magkakaroon nga ng 20 pesos sa bigas, pumipila na sila dito. Lalo na yung mga taga-4Ps, mga senior citizens, mga PWDs, talagang regular na raw nilang ginagawa yung dito. Ang gusto naman ng DA, Rafi, hindi na nga maibsan yung sakripisyo ng ating mga kababayan na pumipila dito, kaya nagkaroon nitong appointment system. So sa ngayon, Rafi, ang talagang kailangan lang talagang paigtingin yung awareness para sa ating mga kababayan para nga lahat ay makabatid ukol dito. Pero sa ngayon pa lang dito pa lang sa mga nakakausap natin, sila ay nagsasabi na doon sa kanilang mga kakilala, kaanak at kaibigan na yun nga kailangan na mag-online appointment para makapag-avail ng 20 pesos na bigas, Rafi. Siguro makakatulong din dito yung mga opisyal ng barangay. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Balik trabaho na nga po ang marami matapos ang Holy Week break at balik din ang pahirapang pag-commute. Kanina nga pong maaga, pahirapang makasakay sa bahaging Philcoa sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Punuan po yung mga bus, mapa-air-conditioned o ordinary man. Ganyan din po ang sitwasyon kahit sa modern at traditional jeepney. Ayon sa ilang pasahero, inabot sila ng halos 40 minuto sa paghihintay ng masasakyan. Malinsangang panahon pa rin ang aasahan ngayong araw, gaya noong Semana Santa. Ayon sa pag-asa, nitong April 4, Sabado de Gloria, naitala sa Etxague, Isabela ang pinakamataas na temperatura sa bansa noong araw na yon, 36.4 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, umabot sa 33.8 degrees Celsius ang init nitong Biyernes Santo sa Quezon City. Ngayong Lunes, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dumangas, Iloilo at sa Katarman, Northern Samar. Yan po yung pinagsamang epekto ng init ng hangin at alinsangan. 41 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur at sa Giwan, Eastern Samar. 40 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Tuguegarao, Cagayan at ilan pang lugar sa Luzon. Gayun din po sa ilan pang lugar sa Visayas at Mindanao. Samantalang aabot sa 38 degrees Celsius ang heat index dito sa NCR, partikular sa Pasay. Patuloy na umiiral sa Northern at Central Luzon ang ridge ng high pressure area, kaya mababang tsansa ng ulan sa mga nasabing lugar. Posible pa rin ang mga local thunderstorm sa iba pang panig ng bansa kasama na
ang Metro Manila. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babaeng 12 anyos matapos po malunod sa Angat River sa Bulacan. Base po sa investigasyon, nag-outing doon ang batang babae kasama ang kanyang pamilya nitong Sabado de Gloria. Napadpad daw siya sa malalim na bahagi ng ilog kasama ang kanyang pinsan. Nakaligtas ang kanyang pinsan pero ang babae lumubog at hindi na nakita ng kanyang mga kaanak. Na-recover ang katawan ng babae makalipas ang ilang oras. Kasunod po ng insidente, ipinagbawal ng barangay ang pagligo sa ilog. Sa Conner, Apayao, nalunod din ang isang lalaki sa Nabuangan River. Humingi ng tulong ang mga kasama niya para hanapin ang biktima. Nang makita po siya, binigyan siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR bago dalhin sa ospital. Ayon sa mga rumispondeng bumbero at pulisya, binawian ng buhay ang lalaki. Nagbuga ng maitim at makapal na usok ang bulkan nga Mayon sa Albay. Nakuhanan niya ng isang residente sa bayan ng Kamalig alas 6 ng gabi kagabi. Paalala po ng lokal na pamahalaan, manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng face mask kung kailangang lumabas. Ayon sa FIVOX, umaabot sa 159 na volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nagkaroon din po ng mahigit 300 rock falls, 12 uson o pyroclastic density currents at nagbuga ng mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide.